Kapag ganito naman kalalaki ang dalag, sino ba naman ang hindi gaganahang iuwi para lutuin? Halwan naman sa Visayas. Pero habang namimili, iba ang inalok sa akin. Biya, isdang nahuhuli sa ilog mga mabuhangin na halos gadaliri lamang. Pero dito ang lalaki yung sukat, gadalag na din. Madalang makatsamba kaya di ko na pinalampas. Sa plano ko luto ng dalag, dito ko na lang gagawin. Pagkatapos malinisan, nilagyan ng asin. Diretso salang sa mantika, piprito ko muna. Kasya naman sa kawali kaya isinalang ng buo. At pagka golden brown, agad na hinango. Aromatics iginisa. Andyan ang sibuyas, bawang, luya. Lagay na din ng isda. Pinaghugasan ng bigas gagamitin sa sabaw. Saktong panglubog din naman pang maramihan. Binudbuhan ng paminta. Pinaalatan ng patis. Magic, bahala ka na. Lagay na din ng spring onion, pinakuluan. Luto na ang isda kaya sama-sama na ang mga gulay-gulay. Bagyo beans na piling ilagay. Andyan na din ang repolyo, panghuli ang pechay. Para sahog pa lang ulam na. Mga dahon lang kaya mabilis na palambutin na singaw. Sa lutong pesa, pero version ko sa biya. Kapag ganito naman ang nasa harapan ay talagang biyaya. Napakabuti mo po, Ama, sa pagpapalang pinagkaloob mo yung araw. Nilalapit ko po ito in Jesus' name. Amen. Dito ko na po inilagay yung sabaw. Pipisatan ko na lang ng sili para kahit paano to the hagod. Hitik po sa gulay. Dito pa lang, ulam na. Sabi, laki. Isang piraso pa lang ho. Solve na. Meron na din ho akong version yan sa dalag kung napanood mo. Halos kapareho lang din po. Pero ang ginawa ko lang doon ang kaibahan. Nilagyan ko po ng aswete. Kaya yung sabaw niya may kaunting kulay. Pakinggan nyo lang. Pero halos same process lang. Pinirito ko din, saka ko sinabawan. Sarap. Sa mga katulad ko pong mahilig din sa gulay, siyempre, tsak magugustuhan nyo to. Dahil pwede nyo pong ilagay kung anong gusto yung mga dahon-dahon. Sarap. Dahil pa tayong papapakin. Yan na naman yung kaibigan nating ibon sa taas.
May mga hinog na naman kasi itong nakatilis po na tinatambayan ko. Kaya yan, nandiyan na naman sila lagi. Lalo na po pag umaga. Ang ingay ng mga yan. Mas malakas pa sa tilahok ng manok. Hindi ko talaga basta pagpasok ng January hanggang katapusan ng summer, may ingay yung mga yan. Kasi breeding season po nila, mawawala na naman pag tag-ulan. Wow. Ang sarap po nung hagod na sabaw sa lalamunan na may kasamang init at anghang. Kaya to, kahit medyo malamig ang panahon, nagpapawisan din. Naipakita ko naman na po yung pahanang pagluluto mga kanayon. Diyan ko na tatapusin. Kaya kung gusto mo sundan, pwede mo din ho itong gawin. Lilinisan ko lang itong isda at medyo matinik na yung ilalim niyan. At kung nakakating ka sa puntong to, maraming salamat po mga kanayon sa inyong patuloy na pagsama sa mga pagkain bukid nga po na aking inihahandog. Kain po tayo!